Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaingat problemang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng makinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Lunes, August 13, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang espesyal na presentasyon na Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, dahil sa naganap na mga pagbaha sa maraming lugar nitong nakaraan lamang, marami ho sa ating mga kababayan ang nawala ng supply ng tubig. Nakatanggap po kami ng maraming text at tawag na nagpapasaklolo dahil sa kawalan ng malinis at maiinom na tubig. Pero ang ganito kasi mga pangyayari hindi maiiwasan dahil nga sa mga kalamidad. Pero paano naman kaya kung walang kalamidad at sa halip, walang pasabing tinanggal ang metro o supply ng tubig? Yan ang kwento sa report na ito ni Erwin Quintana. Disyembre ng nakaraang taon nang lumipat ng bahay si Chris Caballero kasama ang kanyang dalawang anak dito sa Mabuhay Homes, Binangonan, Rizal. Laking gulat naman nila nang dumating ang kanilang December water bill mula sa Manila Water. Umabot kasi ito sa mahigit 800 piso, masyadong malaki aniya para sa 3 tao lamang. Katwiran pa ni Chris, kung may leak man sa metro ng kanilang tubig ay ginawa niya na ito ng paraan. Bali, dito na kami nag-iigib kasi may leak nga yung line, naka-gate valve na dyan. Kaya hindi pwedeng sasabihin nilang dahil sa may leak ako kaya lumaki yung bill ko. Kasi ito dito na kami nag-iigib, mulot sa pool dito na pagkalipat ko pa lang. Agad nila itong itinawag sa Manila Water pero Marso lamang daw ng taong ito sila pinuntahan ng mga tauhan ng kumpanya para i-meter test ang metro ng kanilang tubig. Pero sa mga lumipas na buwan ay lalo pang tumaas ang kanilang bill. Umabot ng mahigit 1,000 ang kanilang January bill, mahigit 2,000 para sa Pebrero. Pero unti-unti namang bumaba ang kanilang bill simula Marso matapos itong i-meter test. Kaya lang, kung kailan bumababa na ang kanilang water bill, ay tsaka naman walang pasabing inalis ng Manila Water Angono Branch ang kanilang water meter. Ngayon sabi sa amin, advice sa amin, pagkatapos i-meter, obserbahan. Ngayon namin ino-obserbahan, tinanggal naman nila kung kailan mababa na yung bill namin. Naging 8 cubic meters na lang kami. Sa kanila pinull out. Ngayon wala pang abiso. Hindi ko alam, dito ako sa lubong bahay. Sinabi lang sa akin anak ko, sabi mo, tinanggal yung natin, nandun na, hinabol ko pa. Sabi ko, ino-observe, hindi, advice kasi sa Angono natanggalin na namin. Kaya parang nakaka-insulto yung... Dagdag pa ni Chris, kahit inalis na ng Manila Water ang kanilang metro, ay nakakatanggap pa rin sila ng water bill at disconnection notice. Hindi, gusto ko lang sana yung irregularidad na ginagawa nila. Dapat ayusin nila kasi kagaya niyan, tinanggal din nila. Masyadong pointed yung tubo na naiwan. Kung may natumba yung mga bata, pwedeng matusok Sabi nila, babalikan nila, dahil pumunta, hindi, re-report na namin yan para maayos yan. Wala naman dumarating. Malaking abala at perwisyo naman sa kanilang pamilya ang dulot ng mahigit 1 buwang wala silang tubig. Hindi, sana yung mabalik muna, maobserbahan, tapos kung papabayad mo sa amin ganun, sana bigyan kami ng kahit paunti-unti muna. Siyempre, pag bigla masyadong malaki, 6,100 na, masyadong malaki. Ayun, sana bigyan kami ng Kasi ang hirap ng walang tubig, nakikiib, nakakahiya. Kasi kailangan po ng mga anak ko. Makikiigib pa kami pag hindi naman namin mga tao rito. Ako sa Erwin Quintana, ang inyong koresponde. Ang sagot po ng Manila Water sa pagbalik ng Responde.